mahalaga na anumang gawain ang iniling na may pagkapalan ng Diyos ay binibiyayaan niya ang tagumpay. Matagumpay na nagawa ng Padre Santo sa punong kaniyang mga samahan ang kaniyang plano. Kasunod doon, siya ay hinalan ng obispo ng Mantua ni Pope Leo XIII hanggang sa siya ay atasan bilang assistant to the pontifical throne. Sa kabila ng kawalan niya ng aral sa doktoral na isang malaking kwalifikasyon upang maging kardinal. Sa isang secret consistory noong 12 ng Hunyo, 1893, siya ay muling ini-appoint ni Pope Leo XIII bilang pari at kardinal ng San Fernando Ariete at makalipas na ang 3 araw, siya ay nabanto sa sambayanan bilang Patriarch of Venice. Bilang kardinal patriarch, ang pagsali sa usaping politikal ay hindi niya pinagtuon ng pansin, bagkus ibinuhos niya ang mas maraming oras sa pagkakawa at mga gawaing pagsimbahan upang lubos na pagtunan ng tao ang paglilingkod sa simbahan. Noong 20 ng Hulyo, 1903, si Pope Leo XIII ay namatay. At noong katapusan ng buwan ding iyon, pinanang ang Pope Leo na mag-aaral sa susunod na Papa. Ang isa sa mga kandidato ay si Cardinal Santo. Hindi naging madali ng mga sumunod na pangyayari. Pakalimang ulit na ginawa ang butuhan hanggang sa noong 4 ng Agosto ng taong iyon, ang nahalal sa Pontific Inquisition ay si Cardinal Santo. Subalit ang bunay kanyang tinanggihan ng pagkakahalal sa kadahilanan sa kanyang mahiwari ay di siya nararapat na mamuno sa ilang simbahan. O kaya pinabuhi niya mapag-isa sa Holy Chapel at hingin ang gabay ng Diyos o kanyang pagpututin ang sa kanya inaatas na Panginoon. Panginoon Diyos, lubha ang makalig ng aking pagkatao. Kung para sa nais ninyong iatang sa aking pagtuli, ang aking pagkatao ay hindi kasing linis ng karilihan na pinag-usip mula sa kamatayan sa krus. Ngunit ang magsisipong aligtayan na makasunod sa iyong turong Ebanghelyo ay nag-uumako sa aking puso dahil sa pagnanais kong masundan ang iyong yaman patungo sa kalangitan ng iyong kaharian. Sa pagkakataon ito, ay binigay ninyo upang ikaw ay masundan at ganap na mapagtutunan. Ay lubha po akong nanililig sa pagkakataon ko na ang buong pagkatao ay di ka nagpagdakan sa pagdakan. Ngunit kung ang lahat ito ang tamang paraan, mga ako'y maging nagpagdakan sa iyo, gamitin mo po ako. Subalit, huwag mo rin akong pabayaan at laging gabayan ng iyong banal na Espiritu upang hindi matalo ng anumang puso at pupugatan ang aking puso. Lagi ko rin hawakan ang aking puso at isipan upang hindi ako magamit ng pagiging palalo at pagkadagin ng aking mga paa ay nakasunod lamang sa inyong nais at hindi sa aking sariling nais upang sa gayon ay patuloy akong kalapit sa iyo at hindi maligaw hanggang sa huling na ng aking buhay. Mahal nila, Birhen Maria, aming kalupag bilang kay Kristo aming Panginoon. Palagi po ninyo ang manalangin sa inyo anak at huwag panginawaran ng dali bilang isa rin sa inyong anak.
At dahil na rin sa simpleng pangihimok ng mga kapwa-kardinal, tinanggap niya ang pagiging papa at ginamit niya ang pangalan Pope Pius X na tanda ng respeto at paggalang kay Pope Pius IX. Ang kanyang payak na pinagmulan ang maliwanag na ilalaglaan sa bagong halal na si Pope Pius X. Ang ginagawa ang pag-isa sa kapagkainan ng Papa ay kanyang ginagawa. Pagkos, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan upang siya ay saluhan. Ang mga mahahabang seremonyas ng Papa ay kanyang pinaikilig. Kitang-kita sa kanya ang lubos na pagmamahal sa mga mahihirap at lalo higit sa mga bata. Ang debosyon sa mahal na Birheng Maria ay higit niyang binigyang pansin. Sa ilalim din ng kanyang pagtutulad ay inikayat niya ang daan ng mananampalataya na tumanggap ng niya araw-araw sapagkat ang kanyang paliwanag, kanyang sinabi na ang banal na katawan na ating tinatanggap ay ang pinakamalapit na daan patungo sa kalangitan. Dahil si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaling-sabay ng palaging pag-uupisan. Dahil dito siya ay kinilala bilang Pope of the Blessed Sacrament na magpasok ngayon ay katawagan na kalampas sa kanya. At ang isa pa ang kanyang pinagtibay na siya ay maging Papa ay ang paglulunsad ng Confraternity of Christian Doctrine sa lahat ng simbahan sa buong mundo noong 1905. Simula noon, hanggang ngayon, ito ay sinasakatuparan sa bawat parokya dito sa ating diocese. Ang pagpapalala ng katisismo ay isang kawalan sa ating simbahan na may lakang pinatutupan sa pagpapakita ng mga mananampalataya na nagbigay ng kanilang sarili upang magtungkol sa simbahan walang hihinay ni isang septimo kapatid. O mga bata, ang pag-aaral natin ngayon ay kung paano ang tamang darasan. Paano ba ang pagsisimula ng pagdarasal? Ito ay sinisimulan sa pamamagitan ng pag-atanda ng host sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkakaalam sa dasal, ang unang nakatipid ng ating mga unang kapikisalan ito, naging muli sa kaalaman sapagkat sa simpleng mga panalangin ito ay natutunan ng bata ang isang simpleng pamamaraan ng pagkipag-usap sa Diyos. Noong pagsapit ng taong 1970, sa utos ng hawak ng obispo ng diocese na si Luhang Dalagdagan, Pedro P. Patricio, na may masukling pagpapahalaga sa apostolado ng diocese. Kanya piniling ang tulong ng mga padre ng Missionary Catholics of St. Louis of the Child Jesus upang makikipag-ugnayan sa bawat parokya upang mangalang ng taong nagnanais na magsasabi ng Confraternity of Christian Doctrine. Sila ang nagbigay ng sanibong pag-aaral at pagsasabi sa mga tumugod upang maging katikista ng ating simbahan sa bawat parokya ng diocese. Mga bata, ang pag-aaral natin ngayon ay nagmanalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ito ay ang Ama namin. Lahat ng nilalang ay may tinatawag na magulang at maging ang ating Panginoon ay meron. Kilala niyo ba ang ina ng ating Panginoon Jesucristo? Siya ay ang mahal na Birheng Maria. Isa sa debosyon sa ating pananampalataya ay ang pagdadagdag
Santo Rosario. At ito ay mayroong tatlong misteryo na binubuo ng 5 misteryo sa bawat isang misteryo. Ano nga ba ang mga misteryo? Ito ay ang misteryo ng diwa, hati at luwalhati. O makinig kayo, kaya pag-aaralan natin ngayon tungkol sa Santo Kaloob ni Jesus. At ito ay isasahin ng ating katekesi. At tayo ay may tulong sa Kanya. Isa sa 10 utos ng Diyos ay ang tungkol sa araw ng Panginoon. Isa sa matitipid na palaging dapat natin tutuin ay ang pagsisimba tuwing araw ng linggo. At mas lalo mainam kung ito ay ating isasagawa na kasama ang ating pamilya, ang ating nanay at tatay, pati ang mga kapatid. Ang lahat ng ating nag-aaralan at natutunan sa katekesi ay lalaman natin sa buhay, kaugnay ng mga doktrina, pagsamba at mga. Lagi niyo tatandaan ang ating mga pinag-aaralan. Sapagkat ang sino mang sumusunod dito ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Ang muling pangalan na nagsan sa isip ng pumutalo ay naging isang malaking katuparan. Bilayang ng sama-sama ng mga sumulis ngayon ay umuuli. Ang pagnanais na masundan ng iyapang ng Panginoon na isang desisyon ay nilanggapan ng pagpupunit, pagsisikap at determinasyon na sumunod ang mga palaging pagkakit na mga maranasan. Ngunit ang tamang nasa isip ng laman ay mapagtagumpayan ng naman ng puso na mga kasamang Diyos sa kanyang kakayahan sa pamamagitan ng paglingkod sa kapwa, malaki na o maliit na pagparaan. Tulad ng ating mga santo na sina Lorenzo Luis at Pedro Alonso, na ang puhunan ng determinasyon ibabagi ang Diyos sa pamamagitan ng katisismo. Si Pope Pius X ay kawagin nila na sinunod ang nais ng puso, na papalaganapin ang katuungang relihiyon na katagumpayan ng naging resulta sa katahilanan at laylay nila sa kanilang puso ang isang paniniwala at layunin na sino mang nanatiling tapat sa Ebanghelyo ay nanatiling tapat kay Jesus.